Maaga akong gumising. 3:00 ng madaling araw, habang tulog pa ang karamihan, ako'y abala na sa paghahanda. Nagkape, inayos ang gamit, at siniguradong nasa maayos na kondisyon ang motor. Hindi lang motor ang kailangang handa sa ganitong biyahe. Pati katawan at isipan kailangan alerto. Presence of mind ang puhunan lalo na sa ganitong solo ride. Eksaktong 3:30 AM, lamarge na ako mula Imus, Cavite. Dalawa ang dala kong bag, isang backpack at isang malaking mountaineering bag. May dala rin akong malaking plastic sakaling umulan, ayaw nating mabasa ang gamit. Tahimik pa ang kalsada. Binaybay ko ang mga daan ng Cavite, papuntang Parañaque, Alabang, at Muntinlupa. Sa mga oras na to, halos wala pang trapiko. Pero alam kong pagdating ng Binyan at Calamba, Laguna, ay baka magsimula ng magsikip ang daan, kaya todo ang bilis, pero alisto pa rin. Unang stop ko, Binyan, Laguna. Nagpa-full tank ako ng unleaded gas 320 pesos. ADV 160 ang gamit kong motor. Nasa even liters ang fuel capacity nito, kaya sapat para sa mahabang ride. Pagkatapos ng gas stop, tuloy-tuloy na sa Laguna. Dinaanan ko ang Calamba, San Pablo City, Cabuyao, at Santo Tomas. Maganda pa ang takbo ng biyahe, smooth pa ang daan, hindi masyado matagtag, at presko ang hangin. Trivia. Alam nyo ba na ang Laguna ay ang bayan ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Bukod pa roon, fan rin ito ng hot spring resorts kaya tinagurian itong Hot Spring Capital of the Philippines. Pagdating ko ng Quezon Province, dito na nagsimulang maging challenging ang ride. Madalas ang lubak, may mga kalsadang inaayos, at may parteng binabaha pa. Kaya todo ang ingat dahan-dahan lang, walang pagmamadali. Safety first, ika nga. Dinaanan ko ang mga bayan ng Chaong, Candelaria, Lukban, Sariaya, Lucena, at Pagbilao. Pagpasok ko sa probinsya ng Quezon, ramdam ko agad yung ibang hangin, presko, tahimik, at parang sinasabi ng paligid, relax ka muna, boss D. Pero habang chill ang paligid, ako, hindi na gutom na ako. 4 na oras na akong nasa kalsada, kaya napagdesisyonan kong maghanap ng almusal. May nadaanan akong karenderya, simple lang, pero may ibang tao din na kumakain. Sabi nga nila, pag di na dayo, siguradong masarap, kaya dito na ako tumigil. Umorder ako ng isang bowl ng goto, at syempre, 2 rice, kasi alam ko, mapapalaban talaga ako sa kainan. Paglapag pa lang ng goto sa mesa, amoy pa lang, panalo na. Unang higop ko ng sabaw, ramdam ko agad yung init at konting anghang, yung tipong gising na gising ka sa sarap. Solve na solve ang sikmurang kanina pa ko mekalam, mission accomplished, goto pa lang, panalo na.
Hanggang sa makarating ako sa Bitukang Manok sa Atimonan, Quezon. Trivia. Ang Bitukang Manok ay isang kilalang zigzag road sa Atimonan. May haba itong halos 5 kilometro at kilala sa matitinding liko at sinak na tanawin. Pero delikado rin ito, lalo na kapag umuulan kaya kailangan ng tamang diskarte at alertong pagmamaneho. Pagdating ko sa Gumaka, naisipan ko ng mag-short break. Kumikilam na ang sikmura kaya sa halagang 50 piso, may kape at suman na ako. Simple pero solve. Perfect ang spot kasi may tanawing dagat sa gilid ng kalsada. Marami rin ditong food stalls at mga truck drivers na nagpapainga, kaya safe din ang ambience. At dito muna magtatapos ang episode 1 nanogram aking biyaheng Northern Samar. Bitin. Oo. Pero abangan sa episode 2. Mas matagtag na kalsada ng Quezon, ang pagpasok sa Bicol, malakas na ulan, at ang paghahanap ng matutulugan. Saan kaya ako inabutan ng gabi? At magkano pa ang nadagdag sa gastos? Like, comment, at huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kits sa next episode.